Tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng James chapter 4, verse 1 to 5. James chapter 4, verse 1 to 5. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? Lumipat naman po tayo sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1 to 2. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pumunta naman po tayo sa aklat ng 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita, makakaupo na po tayo. Thank you very much, Dr. Casey, sa pagbasa sa kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito, tayo ay magpapatuloy sa mensahe na binibigay ko sa inyo. At ito ay tungkol pa rin sa pagsunod. Ito ay napakahalaga sa buhay natin. At maalala ko na ang 7 iglesia sa aklat ng Pahayag, Kabanata 2, 3, pagka tinignan ninyo, ay makikita nyo na yung 5 ay nire-rebuke ng Panginoon dahil meron silang problema. Alam niyo, ang problema ng mga mananampalataya ay yung hindi pagganap sa sinabi ng Panginoon o kaya gumagawa sila ng mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, at naniniwala ako na lahat ay ibinigay niya ang pamantayan. Yan ang halaga ng mga batas at mga utos ng Panginoon Kristo para meron siyang pamantayan. Meron tayong sundan. Meron tayong standard sa ating pagsunod sa Kanya. Ang 7 iglesia ay 5 doon ay namamalina. Yan yung iglesia na hindi pa nakakaabot ng 100 years pagkatapos na dumating ang Panginoon. Actually, I think ay nasa AD 99 ang panahon na yan ng aklat ng Pahayag, meaning ang Kristyanismo ay nasa 66 years mula nang maitatag ang iglesia ng Panginoon. Pero kung titignan naman natin, yung iglesia ng Ephesus ay meron lamang sinabi ang Panginoon na makikita nyo na ang Panginoon talaga ay maselan sa kanyang iglesia. Na sinabi niya sa iglesia nito, yet I have this one thing against you. Yan ang iglesia ng Ephesus. Sinabihan niya na bagamat napakarami nilang magagandang ginagawa, ay sinabihan sila na meron siyang laban sa kanila na iisang bagay. That means, the Lord Jesus Christ really want His church perfect. At alam natin yan na yan ang sinasabi ng Efeso 5:27. Ano yung
inaayawan ng Panginoon sa iglesia ito, ang sabi niya, you have lost your first love. At ang tingin ko diyan mga kapatid ay hindi wala silang ginagawa sapagkat sila ay mga aktibo, kundi wala sila sa tamang rason ng kanilang ginagawa ay hindi na para sa Panginoon. I have this one thing against you, you have forsaken your first love. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin kung gayon? Tingnan natin na baka ang mga ginagawa natin ay hindi na dahil sa Panginoon, nagiging ritual ito. Alam niyo po, maging ang pag-attend ng Sunday service, mahalaga ito sa buhay ng mga Kristiyano. Yan ay pinag-uutos, and do not neglect your gathering together. Maaaring ang pagpupunta-punta natin sa church ay nagiging ritual na lamang. Hindi na ito masyadong nagbabago o nagpapabago sa ating mga buhay. Sa halip ay parang binibigyan na lamang natin ng katugunan ang pangangailangan ng pangrelihiyon. We are easing our conscience with the need that we have to have a fellowship. Yun ay ingatan natin na nag-attend tayo sa gawain dahil Sunday, dahil kailangan, ginagawa ito ng marami. When we come together to seek the Lord. Naniniwala ako na sa iglesia nito, every time na tayo ay nagcha-challenge, ay presensya ng Panginoon ang bagay na ito. Sapagkat, sabi ko nga, meron tayong problema, and our problems are things na nasa atin, na hindi tugma sa nais ng Diyos. Ang Panginoon, every time na na-encounter ng tao ay nakikita nila ang pangangailangan sa Kanya. That's the presence of the Lord. Bibihira na ang Panginoon ay para bang tinutugunan lang yung emotional na pangangailangan ng mga tao. Ang Panginoon ay nakikita nila, o sa Panginoon ay nakikita nila na meron silang problema na kailangan iayos sa kanilang mga buhay. Yan ang lagi kong sinasabi, na sa ating panahon, hindi ganito ang mga iglesia. They come together to enjoy. They come together to affirm themselves that they are God's people, kahit wala silang pagsunod at hindi inaalam ang mga batas ni Kristo. Samantala, dito sa pitong iglesia, kung titignan ninyo, meron ditong dalawang iglesia. They were suffering. They were persecuted. They have afflictions. Pero sila yung approved ng Panginoon. Sa unang iglesia ng Smyrna, nauuna siya kaysa sa Philadelphia. Kung papansinin nyo, ay hindi nyo makita yung ikinalulugod ng Panginoon sa kanila. Ang Philadelphia ay malinaw na sinabi ng Panginoon pagkatapos niyang sabihin yung isang bagay na sila ay persecuted na mga synagogue ng Diablo, synagogue of Satan. Doon yung isang bagay na makikita nyo kung bakit nalulugod ang Panginoon sa kanila. Alam niyo ang ibig sabihin noon, tumingin kayo sa akin mga kapatid. That synagogue of Satan, sila yung mga nagpupunwaring Hudyo. They were implementing the rules in the Old Covenant. Yung mga batas ni Moises at nais nilang ipatupad sa mga Kristiyano, that's why they persecuted these churches. Pero itong iglesia nito ay nangangahulugan na iba ang kanilang sinusunod, kundi ito ay mga batas ni Kristo. At yan ang sinabi ng diretsyahan ng Panginoon sa Philadelphia na hindi niya sinabi sa Smyrna na pinapaniwalaan ko na yun ang ibig niya sabihin. Now, ano ang punto ko rito mga kapatid? Na pinapakita ko na napakahalaga na tayo ay talagang maging masunurin. Hindi ko alam kung bakit sa ating panahon ay talagang maraming iglesia ay gusto nila na wala silang sinusunod. Maraming mapapanood sa mga reels na nagsasabi na hindi galing sa inyo ang inyong kaligtasan. Talagang hindi. Dahil ang Panginoon ay ginanap niya ang kaligtasan pero hindi nito inaalis ang tugon ng tao. Kung itong mga taong ito ay hindi kasangkapan ng Diablo, ilalatag nila ng malinaw ang salita ng Diyos para sa ganoon ay makita ng mga tao na meron silang obligasyon. Ang mga preacher na ito, inaalis nila ang obligasyon ng mga tao sa Diyos. At nangangahulugan niya na hindi mo kailangan ang mga batas ni Kristo and you will become lawless
and you will become wicked. At yun yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:21-23, away from me, you workers of iniquities. They were calling the Lord, Lord of themselves, and they were instrument for miracles, pero sasabihan sila ng Panginoon, away from me, you workers of iniquity. Ipinapakita ko sa inyo na napakahalaga ng mga batas ng Panginoon Kristo para sundan natin. Talaga namang ito ang emphasis natin dito sa ating mga mensahe. Sa panahon din natin ay makikita natin yung mga selected emphasis. Ano ito mga selected emphasis na ito? Ito yung binibigyan nga ng diin, yung pagpili ng Diyos sa mga tao na ang Diyos talaga ang gagawa sa kanilang mga buhay sa lahat ng bagay o kaya ay inaalis nila yung obligasyon ng tao. Ang mga ilan naman ay binabaluktot ang mga katotohanan na pag tayo ay naligtas, ay ligtas ka na. These are all wonderful words na kung ako ba ang tatanungin, abay gusto ko ito. Kaya lang, pagpalabas sa kayo ng Biblia, at sana po ay talagang hindi kayo tumitigil na hindi lamang nagbabasa ng Biblia, kundi hinahanap talaga ninyo ang kalooban ng Panginoon. Because there are a lot of people who read the Bible with a selective way para sa ganon ay mabigyan nila ng katarungan ang kanilang mga pinaninindigan. It's not really seeking God genuine way from their hearts. At yan ang nakakatakot na kalalagayan ng ating kapanahunan. Well, anyway, sinabi ito na sa mga huling araw talaga ay lalong lalala ang ating kapanahunan. There's another verse, mga kapatid, na nare-remind ako dito sa aklat ng Thessalonica na nakakatakot at malamang na hindi makikita ng marami na ito ay nangyayari sa ating kapanahunan. Sa 2 Thessalonians chapter 2, beginning verse 5, sabi nito, don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? You know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Mukhang na-miss ko dito sa verse 3. Ganito ang sabi niya tungkol sa pagdating ng Panginoon. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs. And the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Alam niyo, itong sinasabi rito ay tungkol sa tao na Antikristo. Na ang sinasabi, hindi babalik ang Panginoon, makinig kayo maigi rito, hanggat hindi darating ang Swail. Ang interpretasyon ng marami rito ay yung physical na darating ang Antikristo at siya ay papasok sa templo at yan ang inaabangan ng marami. Kaya yung templo sa Jerusalem ay muling itatayo ito upang doon papasok ang Antikristo at sasabihin niya, ako ang Diyos. Yan ang sinasabi rito sa chapter 2 ng Thessalonica. Pero isang bagay, mga kapatid, na sa spiritual na aspeto, tayo ang templo ng Diyos. Can you say amen? Amen. At sinasabi rito na muli ay papasok yung espiritu ng Swail. Meaning, mga kapatid, ito ang ingatan natin because he was talking about people. Spiritually, ang interpretation ko rito, na minsan ay naging templo ng banal na espiritu, pero muli ay pinapasok niya yung espiritu ng Swail. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya sumusunod sa Panginoon. Nakikita niyo yan? And that's the spirit in the last days. Na tayo ay hindi exempted sa bagay na ito. Because we know and believe and claim that we are the temple of the Holy Spirit and we know the words of Christ, the commands of Christ. But when we allow, kapag inalaw natin, pinabayaan natin na magkaroon ng espiritu ng Swail. Sabihin natin, Swail. Swail. Makinig kayo rito. Ang espiritu ng Swail ay yung
Alam natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin sinusunod. Advantage natin ng malaki na tayo ay natututo sa mga batas ni Kristo. Na tayong mga nakakalam sa batas ni Kristo ay hindi talaga susundin. Yun ang ibig sabihin nun. Natututo tayo pero hindi natin isinasagawa, yun ay napaka-mapanganib na kalalagayan natin. Alam niyo mga kapatid, maalala ko rin ang isang bagay na ito dahil ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagsunod. Yung salitang legalismo, ito ay kailangan marinig ng mga pastor because they are using this word kahit yung kilala ko na magaling at alam ko lingkod siya ng Diyos, but he was using the word legalism, negatibo ang bagay na ito. Ang legalismo, mga kapatid, sa Biblia ay iba sa legalismo ng mundong ito. Ang legalismo ng mundong ito ay gagamit ka ng mga batas na ito yung parang kailangan mong sundin whether you like it or not. That is legalism. Using the law para i-implement. Yun ang kaisipan ng mundong ito. Ang legalismo na nakita ko sa Biblia, pakinggan nito, ang legalismo na tinatawag sa Biblia ay yung gamitin mo yung mga batas sa lumang pakikipagtipan ng Diyos, Law of Moses sa ating kapanahunan. Yun yung legalismo. Pero hindi niya sinasabi na hindi mahalaga ang mga batas ni Kristo. Isang bagay mga kapatid, sa mga huling panahon o kaya pagdating ng araw ng paghukom, ano ang gagamitin ng Diyos para hatulan tayo? Paano niya sasabihin na tayo ay naging masunurin o palasaway o hindi sumunod sa Kanya o kaya ay karapat-dapat sa parusa kung hindi niya gagamitin ang Kanyang mga batas? Tingnan niyo ito mga kapatid. Sa mundong ito, nakikita natin ang katotohanan ngayon dito sa nangyayaring impeachment sa ating vice-presidente. Nais ko lang sabihin, hindi ako kani-kaninong kandidato. I'm not pro, I'm not against anybody. I am against corruption and I am against injustices sa gobyerno. Yun ang kalaban ko. Hindi yung pagkatao ng mga taong ito. Yung kanilang kagagawa, at syempre, pag mali ang kanilang ginagawa, madadamay talaga sila. Now, ano ang ibig ko sabihin dito? Nakikita natin dito sa impeachment ang katotohanan, ang halaga ng mga batas. Hindi ka dapat hahatol o gawa ng pamantayan na wala sa batas ng Pilipinas. Nakikita niyo ang katotohanan nito? And that is how God will judge every one of us in the last days. Ang hukom ay nandoon sapagkat bihasa sila sa batas ng anumang kanilang estado. Ganyan ang mga hukom. Hindi ka pwedeng maupo doon. Tingnan nyo, hindi pinaupo si Gatchalian sapagkat hindi siya abogado. Kulang siya sa kaalaman sa mga batas ng Pilipinas. Yan ang katotohanan na napakahalaga ng batas ng Pilipinas para ikaw ay maging tagahatol. Pero ang ibig ko sabihin sa lahat ng ito bilang mga Kristiyano, ay yung mga batas ng Diyos pagdating ng araw ang pamantayan ng Diyos para hatulan ang lahat sa kanyang harapan. So, ganyan kahalaga ang mga batas ni Kristo na ngayon ay matagumpay na itinatago ng dyablo ang mga batas na ito sa mga tao. I have been called legalism. Ilang beses na rin ako nasabing legalismo. Pero, pinag-iisipan ko, siyempre, ayoko ng negatibo na sinasabi ng tao sa akin kung maaari. Pero ayoko yung lumabag sa Diyos. At dahil ako ay palabasan ng Biblia, ay nakikita ko na napakahalaga ang batas ng Diyos. At nung ma-realize ko na iba yung batas ni Moises sa batas ni Kristo, na ito ay magkaiba, at magkaiba kung kanino o kung para kanino, ang batas ni Moises ay para sa Israel at ang batas ng Panginoon Kristo ay para sa kanyang iglesia, yun ay talagang napaghiwalay ko ang dalawang ito. So dito ko ngayon binibigyan ng halaga ang mga bagay na ito.
na kailangan ay malaman ng mga mananampalataya o nagsasabing mananampalataya ang mga batas ni Kristo. At hindi ako tatahirik, mga kapatid, na hindi ito marinig ng marami. Ano man ang sasabihin nila, ang lahat ng mga sinasabi ko para sa mga mananampalataya ay para sa mga nais sundin ang katotohanan tungkol sa Panginoon. I have been called legalism. Pero nakikita ko na mahalaga ang mga batas ng Diyos noon pa. Because palabasa nga ako ng Biblia. Nakikita ko na ayaw ng Diyos ng palalabag sa kanyang mga batas. Pero bakit ang mga churches ngayon, as long na sila ay nakakagawa ng mga bagay-bagay, as long na tila nagugustuhan ng tao, yun ang kanilang ini-implement. At yan ay nakakatakot kapag ganyan ang sinasabing mga iglesia. Walang pamantayan, kundi yung saya ng tao, kundi yung tanggap ng tao, kundi yung pinakikinabangan nila. Yun lang ang end result nun. Pag yan ay nagugustuhan ng mga miyembro ng kanilang iglesia, hindi sila na-offend sa mga sinasabi sa kanila, ay talagang magbibigay yan, talagang masigasig yan. Bukas ang palad nila sa kanilang mga gawain. Pero sa inyo, nakikita nyo, dahil nakikita ko na ang problema natin ay kasalanan at patuloy tayong nililinis ng Diyos habang tayo nandito pa, ay kailangan ko ipangaral sa inyo ang mga ito. At nakikita natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay parang salaminan. Nakikita natin ang ating mga sarili. Inuungkat ng Diyos ang ating mga problema sa ating mga puso. Nalalantad tayo sa liwanag ng Diyos para pagdating ng araw, hindi tayo masusurpresa pagharap natin sa ating Ama. Amen? Amen. Isang bagay pa na nakikita ko sa kalalagayan natin, ang panganib ay yung naghaharap tayo ng pakinabangan ngayon. Yun ay napakadelikado. Sabi ko rito, another thing as a warning, obeying God in our time seems no difference. Hindi niyo papansin yan? Parang wala tayong kaibahan sa iba. Parang ganun din naman. Parang ganun din ang ginagawa natin, mga kapatid. Kung kayo ay hindi talaga maselan sa salita ng Diyos, hindi niyo nakikita yung kaibahan natin. And sometimes it's a danger na iisipin natin na minsan ay parang mas pinagpapala pa nga yung ibang church. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pamantayan mo ay material na bagay pa. Yun ang problema. Sa nakaraan ay diniscuss ko na sa inyo ang mga ilan tungkol sa bakit tayo lumalabag sa mga batas ng Diyos. At nagbigay na ako sa inyo ng 6 sa huli 3 mensahe. Pero ang dalawang huli ay yung tungkol sa self-centeredness. The reason why we disobey the Lord is self-centeredness. Tayo pa rin ang nangingibabaw ang gusto. And the last thing na binigyan ko sa inyo ng pansin ay yung worldliness. Pero hindi ko ito natakil sa inyo sa nakaraan. At alam ko na sa Biblia ito ay napakahalaga, ito ay napakalawak. So hindi ko alam kung hanggang saan na naman tayo. Katulad ng sabi ko sa nakaraan, na hindi na ako magmamadali ngayon. Kailangan makita natin ang malinaw ang ating kalalagayan. Now, ang tanong ko ay, ikaw ba ay may pagkamakamundo? At meron ako ipapakita sa inyo ng mga ilang sinabi ng Biblia na dapat ay iwasan natin. Pakinggan ninyo ang definition ng worldliness at ito ay ginawa ko sa Tagalog. Ang pagiging makamundo ay ang pagpapahintulot sa mga pinahahalagahan, hangarin, prioridad, at sa loobin ng mundo na makaimpluwensya sa ating mga puso at buhay sa halip na mapasailalim sa pamamahala ng Diyos at ng kanyang salita. Ang pagkamakamundo ay pagpapahintulot na sa ating mga pinapahalagahan. Pinapahalagahan means values, hangarin, mga goal mo sa buhay, prioridad, at sa loobin ng mundo na makaimpluwensya sa ating puso at buhay. Sa halip na magpasailalim sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sabi pa, it is like the world's values, standard, morals,
or amassing things of the world, running after them. That is worldliness. Sa Tagalog, ito ay nabubuhay ka na katulad ng mundo kung ano yung mahalaga sa kanila. Yung kanilang pamantayan, standard, yung kanilang moralidad. Mahalaga yan. Tingnan nyo, ang bilis maka-influensya ng mga artista pagdating sa moralidad. At minsan, ang mahirap ay nandiyan din sa mga mananampalataya. And amassing things, yung bang gusto mong magkamal ng mga bagay sa mundo ito. Pastor, masama ba yan? Alam ko na maging sa inyong saloobin, baka ayaw niyo ng bagay na ito na tayo ay nasasabihan na maging maingat tayo sa pagnanais sa mga bagay sa mundong ito. And I have a lot of verses for us, mga kapatid. Pero anong dahilan bakit sinasabi ito ng Biblia sa atin? Actually, hindi galing sa akin eh. Bakit sinasabi sa atin ng Biblia ito? Halimbawa, sabi ng Colossus, i-focus ninyo ang inyong mga puso at paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sa 2 Corinthians 4:18 na sinabi nga, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Anything na nakikita natin ngayon, kasama ang pera, kasama ang material, kasama lahat, kasama ang mga tao, ay mga temporaryo lamang. Nakikita natin sa mundong ito. We are all or everything is temporal in this world. Can you say amen? Amen. At mawawala ang mga bagay na ito. Dito natin marirealize na sa mga huling araw na ito, pahihintulutan talaga ng Diyos ang matinding pagsubok sa mundong ito. Nang sa gayon ay ma-realize ng tao na ang pag-asa niya ay wala sa mundong ito. And it is happening. Just imagine, yung lately sa Indonesia, 7.7, 7.8 sa Mindanao nung nakaraan, sa Venezuela nung nakaraan, saan ba yan? Tama ba ako? Yung mga lindol na ito na sunod-sunod na nangyari, every one of them is 7 and above sa Richter scale. Ano ba yan? Yung magnitude ng lakas ng mga lindol na ito ay grabe na talaga. Nasaan ang kanilang mga hinahabol sa mundong ito? Mga kapatid, just imagine, ano ang halaga? Ang problema ng mga Kristiyano diyan ay yung mga nagtuturo na hindi mahalaga sa Diyos ang iyong mga gagawin pa. Sapagkat tinapos na ni Kristo ang lahat para sa iyo. Ang gandang pakinggan. Tama? Pero kung titignan natin ang Biblia, pagdating ng araw, pananagutan natin ang lahat ng ating mga ginawa sa buhay na ito. At meron tayong mga dapat sundin at pagpupursigihan, mga bagay na doon sa langit ay mayroong gantimpala. Ibig bang sabihin, pagdating sa langit, pare-pareho lang lahat? Nagiging makatarungan ba ang Diyos kapag kaganon? Na hindi niya ginagantimpalaan ang bawat isa sang-ayon sa kanyang ginawa at hindi ginawa? That is not the God of the Bible. That is a lie from the devil. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Sapagkat meron na naman akong nakikita na bagong preacher na tuwang-tuwa ang mga tao sa kanya. Panay ang amen ng mga tao sapagkat gano'n ang kanyang sinasabi. We have been justified by Christ and we have been sanctified by Christ. Wala tayong maidadagdag sa kanyang mga ginawa para sa atin. Wala tayong dapat gawin. Oh my God, sabi ko, this is a lie from the devil. Itong linggong ito, dalawa ang challenge ko talaga na hindi ko alam kung imported yung isa, pero nasa Cebu. Akala ko totoong lingkod ng Diyos, pero nung narinig ko ang kanya sinasabi, sabi ko, you are a false teacher. Alam niyo, diretsahan ako magsalita. Kasi wala nang panahon, mga kapatid. At ako'y naniniwala na pananagutan ko rin sa Panginoon pagdating ng araw na ako'y tumahimik lamang. Kaya kung nakita ninyo yung aking post sa nakaraan, sino nakabasa niya? Minsan di rin nag-amen kasi pati kayo na-offend. Masakit pa sa inyo na ang pastor niyo ay ganun. Pero mga kapatid, hindi pwede. Alam niyo, yung sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 1:3, the reason I left you there is that you may stop people who teach false doctrine. Kung si Pablo ay inuutusan niya si Timoteo na patigilin ang mga nagtuturo ng maling doktrina, I believe it is a responsibility for me, kahit hindi pa para sa inyo. Well, anyway mga kapatid,
ang tinutukoy ko sa atin ngayon ay pagpatuloy natin ay tungkol sa pagkamakamundo, worldliness. At ang tanong ko ay, ikaw ba ay makamundong Kristiyano? Alam ba ninyo na isang bagay ang ginawa ng Diyos sa atin nung tayo na born again? At yan ay nandito sa 1 John 5:4. 1 John 5:4. Ganito ang sabi rito. Sabi niya, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even in our faith. Ano sinasabi niya? Lahat daw ng ipinanganak ng Diyos na born again ay napagtagumpayan na nila ang sanlibutan. Now, totoo ba yan? Ibig sabihin, wala na akong gagawin? Hindi. Hindi buo yung pagkaunawa sa Biblia pag gano'n. Bakit? Sinabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. Meaning, there is still a battle in us. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng 1 John 5:4, mga kapatid, ay ginawa na ng Diyos ang kanyang parte. Para patunayan sa inyo ang katotohanan yan, pagdating sa Roma, 6:6, ganito ang sabi. Pakinggan niyo ito. Para lang makita nyo na lahat ng bahagi ng Diyos ay ginawa niya na para sa atin. Malinaw ito sa Biblia. Ganito ang sabi niya. For we know that our old self has been crucified with Him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Ano sinasabi niya? Ang ginawa ng Diyos, ipinako niya yung lumang tao sa atin. Para ano? That we will no longer be slaves to sin. Bakit niya pinapangaral sa Biblia na maging maingat tayo, na muli tayong maalipin ng kasalanan? Ang punto ko dyan, mga kapatid, kailangan baguhan niyo ito, ay ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi na ano? Na ipinako yung lumang tao sa atin para hindi na sana tayo maging alipin ng kasalanan. Pero meron pa rin tayong bahagi kasi nasa laman pa tayo na ano? Na yung pinatay ng Diyos maaaring mag-resurrect kung hindi natin gawin yung ating bahagi na ingatan. Kaya yung sabi ng Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Ibig sabihin, meron pa rin tayong papatayin. And the same thing, doon sa pagtatagumpay sa sanlibutan, ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi, pero kailangan gawin din natin ang ating bahagi. Maging willing tayo na huwag maging makamundo. Can you say amen? Amen. So, ang linaw-linaw ng katotohanan ito na kailangan ay magtagumpay tayo. Pero ito exclusive lang sa mga born again. Sabi natin, exclusive. Exclusive. Ano ibig sabihin na? Ang sabi niya, lahat ng ipinanganak ng Diyos na pagtagumpayan na nila ang sanlibutan. Ngayon, ipipilitin mo na ikaw ay magtagumpay sa sanlibutan kung hindi ka totoong na born again, hindi mangyayari. I'm so sure it is an exclusive for people who are genuinely born again na mapagtatagumpayan nila ang sanlibutan. Kasi pag wala ang Espiritu ng Diyos sa tao, hindi ka talaga magtatagumpay. Can you say amen? And born again is born of the Spirit of God. Kaya, salamin natin ang ating buhay. Bakit niya sinasabi ito? Kasi, magiging wala kang prioridad at panahon sa mga bagay ukol sa Diyos. Magugumo ng iyong puso sa mga bagay sa mundong ito kung hindi ka genuine born again. Yan ang katotohanan dito. Kahit anong pilit mo, lalo nang nakakatakot. Dito sa mga nagtuturo na ang pagpapala sa buhay ngayon ay mga bagay sa mundong ito. Ito yung mga preacher na hindi nila inaalis ang pagkamakamundo sa kanilang member. Hindi nila natutulungan ang kanilang mga member kasi nilalagay nila sa kanilang puso't kaisipan na ang pagpapala ay mga material na bagay sa mundong ito. Pero pupunta tayo dyan mamaya o kaya sa susunod, mga kapatid. Hindi ako nagmamadali. I wanna explain everything to you. Because I want you to be obedient children of God. At kailangan maging matagumpay tayo sa katotohanan ito. So, exclusive ang pananagumpay
ng mga anak ng Diyos sa mundong ito. You cannot do that if you are not genuinely born again. Minsan ko bang sabihin, dahil lahat tayo, aaminin, aangkinin, ako yan. Ganyan ang mundong ito. Ako yan, born again ako. Yes, how I wish. Pero ang tanong ay, meron ka bang tagumpay sa mga bagay sa mundong ito? And there are 3 ways dito na ipapakita ko sa inyo how to make sure you have overcome the world. You have to make sure. And biblical ba, kapatid, na makita natin ang ating mga sarili? Kasi kung tayo-tayo lang ang titingin sa ating sarili, siyempre, yung natural natin, sasabihin natin na born again ako. Ay, wala naman, hindi naman ako makasanlibutan. At kung diretsahan ko sasabihin, and do you have the power, and do you have the time, and do you have the priority to do the will of God? Kasi yun ang ina-avoid sa atin. Mag-focus tayo sa mundo ito para mawalan tayo ng focus sa walang hanggan. Napakahalaga na makita natin ang katotohanan. At inuulit ko sa inyo ang bagay nito sapagkat normal tayong tao, natural tayo, nandito tayo sa laman, na angkinin na tayo ay anak ng Diyos at hindi tayo makasanlibutan. Natural yan. Pero kailangan makita mo at kung honest ka. This is the most important thing about Christianity, mga kapatid. Lahat tayo ay may problema sa ating sarili. Do not think Pastor Arthur is perfect now. I'm trying my best to become like the Lord Jesus Christ because He is the only perfect human being who came in this world. Pero kung ako, lalo na sa panukat ng iba, marami akong problema. Sigurado yan. Pag iba ang tumingin sa'yo, lahat ng masama sa buhay mong makikita nila. Pero, alam mo kung ikaw ay nasa tama o mali, kung honest ka, alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So we can only be honest by measuring ourselves through the Word of God. Kailangan ito ang pamantayan natin. Ang standard ng mundong ito ay iba sa standard ng Diyos. Kaya pinipilit ko kayong alamin ang salita ng Diyos. Ginaguide ko kayo as much as possible sa abot ng aking kakayanan na masunod natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang iksi ng panahon. Pag nagulat tayo, this is the only chance na ibinigay ng Diyos sa atin ngayon na tayo ay makawala na sa tanikalan ng mundong ito. Tanikalan ng diablo. At tanikalan ng ating mga sarili. And the only way is the power of God na tayo ay tulungan sa mga bagay na ito through the Word of God, the standard of God. Now, ano ba ang sinasabi ng Biblia concerning the Word? Meron tayong 3 na pag-uusapan dito. Hindi ko alam kung hanggang anong oras tayo. Pero, number 1 ay yung sinabi ng James kanina, yung binasa natin, sa James chapter 4, verse 1 to 4. Basahin ko po sa inyo muli. Sabi ng James chapter 4, 1 to 5. 1 to 5. Sundan po ninyo. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So, tingnan niyo ito. Si Santiago ay nag-a-advise, sumusulat sa mga Kristiyanong Hudyo. Pero, tandaan nyo, walang kaibahan ng mga Kristiyanong Hudyo. Ang standard ng Diyos sa Hudyo at sa Hentil ay isa lang. Huwag kayong maniwala sa mga tao na sasabihin lang para sa Hudyo yan. No! These are for Christians. Pag sinabi mong Hudyo, maaaring yung Old Testament para sa kanila. Pero pag sinabi mong Christian, either Hudyo o Hentil ay para sa kanila ito, para sa atin kung gayon. So sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Nagtatanong siya. Ibig sabihin, dahil alam na natin na ito'y tungkol sa pagkamakamundo, anything na sa mundong ito, na dahilan para sirain mo ang relasyon mo sa Diyos, alang-alang sa material na bagay, ay hindi maganda. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit papano, sa church na ito, naranasan ko nung una yung mga nag-aaway. Pero okay lang yon kung si Yodia at Sintike ay nag-aaway, mga kasama ni Pablo. Pero ang nakakalungkot, mga pastor, mga bisya,
na nag-aaway tungkol sa pera. Alam niyo ba yan? Okay, sasabihin ko rito na meron ako alam yung mga leader ng G12 nag-aaway-away, nagkakahiwa-hiwalay dahil sa pera. Ay, hindi ako takot magsabi ng mga yan. Naghahanap talaga ako na makaharap para gisingin ang mga tao. Meron pang isa. O, hindi lang isa. Ang dami kong alam sa bagay na ito. Pagdating sa material, nawawala ang katotohanan. Ang utos ni Pablo sa mga Kristiyano, makinig kayo mga kapatid, di ba lang tayo yung mawalan? Huwag lang tayo yung nandadaya. Amen kayo. Amen. Ako alam ko yung mga nangyari. Doon sa Venezuela, meron kaming mga tinuturuan doon, inagaw yung church ng Koreano na pinatayo. Building, I mean. Alam ko na merong injustice sa mga kasama niya, Pilipino. Yung sa Kabuyaw, yung leader na nagpatayo, ginawa ng hindi maayos, inagaw. Yung sa Santa Rosa, ang tagal na naging pastor ng isang kapatid doon, ginawa ng paraan. Oh my God. Nakakalungkot yung mga gano'n. Dahil lamang sa material na bagay. Alam mo, pag gano'n, parang, sana. Di ba sabi ni Pablo? Dapat sana. Hinayaan nyo na lang na kayo ay gawan ng hindi tama. Hindi yung ikaw ay gagawa ng mali alang-alang sa material. Nasa aklat yan ang Korinto na why not rather be wrong, sabi ni Paul sa mga Kristiyano. Bakit kayo ang gagawa ng mali? Ayan yung kayo ang gawan ng mali. Ito yung mga nakakalungkot na dahil mga leader ito, mga pastor, mga bishop, ang tataas ng ibinibigay na titulo sa kanilang mga buhay. Ako, hindi lang yan. Marami akong kilala. Pagdating talaga sa mga solicitor general, alam niyo yung ibig sabihin? Ang lalakas mamoto kung ano mga presentation sa kanilang mga solicitation para sa ganun ay, oh my God, marami akong kilala ganyan. Kasi, sa mga ganitong gawain, wala silang saya. Sasabihin nila, alam nyo, sa kaluluwa may pera. Hindi mo dapat sinasabi yan. Hindi mo ipapalit. Kasi pag meron kang plano na pagkakapirahan ng mga member, mamamali ka na kaagad. Mukhang pera ka na. Yung leader ng G12 dito sa Pilipinas, sinasabi niya. Sasabihin pa niya, ang harap-harapan, ako, mukhang pera, ibigay niyo sa akin ang pera niyo. Hindi yan pwedeng ibiro. Bakit ko sinasabi dito? Para sana marinig ng marami ang katotohanan. Ganito ang kalalagayan. And that is because they have been worldly. They have never overcome worldliness. Kaya kino-question ko talaga ang born again ng maraming leaders sa Pilipinas. Kasi it is exclusive to become an overcomer of the world if you are genuinely born again. Kahit anong titulo ilagay mo sa pangalan mo, pag ganyan ka, umasta. Talagang wala. But, ang utos dito mga kapatid ay tungkol sa not to be afraid of the world. Ito yung sinasabi ng St. James. Balikan natin yung talata. Don't they come from your desires that battle within you, sabi ni James. You desire but you do not have, so you kill. Kristiyano, pumapatay. Ano sa tingin ninyo? Mga Kristiyano pumapatay? Sabi ni Santiago, ang pagpatay sa panahon ni Kristo, yung ikaw ay galit na galit at hindi marunong magpatawad. Pumapatay na kayo, di ba yun ang batas ni Kristo? Kaya kung iisipin ng mga tao na ang gumagawa nito ay talagang literal na pumapatay, mali. Pero kung ikaw ay may galit sa isang tao, na hindi ka marunong magpatawad, hindi nakikipag-ayos dahil may problema, ang sabi, mapapatay tao ka na. Amen ba kayo? Amen. Huwag niyong kalimutan yan mga kapatid ha. Kaya sa akin, itong sinasabi ko laban sa mga taong ito is just an exposition of the
dark, yung darkness sa kanilang kadiliman. Each one of them, I tried. Itong mga kilala ko sinubukan ko na makipag-usap sa kanila, makipag-ayos sa kanila. I remember yung isa, makinig kayo rito. Ako ay pinapadala na maging speaker doon sa Kabuyaw. Alam niyo, pinaghahandaan pa lang ako. Pinaghahandaan ako sapagkat marami doon sa church na yon ay galing sa kulungan. Mga naakay nila sa kanila. Dahil pagpunta raw si Arthur doon, bubuhatin nila, itatapon sa labas. Ba't naman ako susubong? Sa inyo na yan. Sana hindi naman ako naghahabol doon. Gagawin ko lang sana yung bahagi ko. Yung pangalawa, sabi ko, pupunta ako dyan, harap-harapan, makikipag-usap na ako sa inyo. Sinulatan ko. Ayaw nila. Alam nyo, the Bible says that if you are righteous in your ways, you will become bold as lion. The righteous is as bold as lion. Bakit kayo tatakot? Wala, ayaw nila makipag-usap ng harap-harapan. Para sa akin ba? Hindi. Alang-alang sa kanila, pero hindi nila itunuturing na pag-ibig. Sama ng loob, bitterness. Anong i-bitter ko diyan? Wala naman nawala sa akin. Saka, material na bagay. Madadala ka ba niyan? Ihahadlangan ka niyan sa buhay na wala hanggan, pero hindi ka niyan matutulungan. For what shall it profit a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Makamtan mo man lahat ng kayamanan sa mundong ito, wala kang makapala niyan. Now, balik tayo rito sa talata natin. Sabi niya, you covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. They quarrel, they fight. Ayun nga yung sinabi. Pumunta dito si Arthur, bubuhatin namin, lalabas namin. Merong order sa kanila, sa taas. Sa taas, hindi doon sa taas. Now, sabi niya, you do not have because you do not ask God. Hindi naman nananalangin. Gumagawa lang ng hakbang. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives. Meron ng maling motibo that you may spend what you get from your pleasures. Para hindi para sa pleasure, pero para sa karangalan, marami yan. Sabi ni James, you adulterous people. Ano? Sino sinusulatan niya? Mga Kristiyano. Ano tawag sa kanila? Mga ngalunya. That is spiritual adultery, na ikaw ay makamundo. Don't you know that friendship with the world makes enmity against God? Totoo ba yan? Mga kapatid, pakinggan nyo maigi ito. Pag merong pagkamakamundo sa atin, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Can you say amen? Amen. Totoo ba yan? Ha? Tandaan nyo ito. Pag naguguwang na kayo, pag ang kaibigan nyo na ay mundo, paano ko ba masasabi? Mga kapatid, mag-isip kayo ng ganito. Sino yung kaibigan mo na matalik? You will spend time, you will talk much with them, you will have common things. Dahil kung hindi mo katugmayan sa maraming bagay, magkakahiwalay kayo. Can you say amen? Amen. So yun ang ibig sabihin ng kaibigan. Kanino ka nag-i-spend ng mahabang panahon? At ang totoo, maraming Kristiyano hindi masaya sa gawain. Hindi lang yung pag nandito tayo sa karang tayo Kristiyano. Maraming ganyan sa mundong ito. They go to church to ease yung kanilang konsensya. Mapagaan na ang konsensya. Nagkapag-attend naman ako. That's not Christianity. The real Christianity is that you are looking for Christ. Lord, ano pang pangungusap mo sa akin? Narinig ko yun sa prayer kanina. Naway pangusap si Lord sa akin. And I love that. Anong silbi na pupunta ka sa church? Hindi mo hinihintay kung anong instruction ni Lord sa iyo. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi tayo mababago ng totoo kung hindi tayo naghahanap ng paraan ng Diyos. So, number 1 pa lang po ito, mga kapatid. It's about the friendship with the world.
against friendship, against God. Malinaw ang sabi niya, if you are friend of the world, then you are enmity against God. Mga kapatid, bakit ganito ang gupit ni Pastor Arto? Halimbawa lang, tanongin ko kayo. Is it proper? Proper. Thank you very much. Tama ba sa lalaki ang mahabang buhok? What does the Bible says? Hindi ba kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Eh, Pastor, bakit hindi mahaba ang buhok ng mga babae? Sa kanila yan. Alam naman sila siguro. Ngayon, maiksi ba? Ang tanong ko, maiksi ba? Nasa sa iyo, desisyon. Because, sabi ng Biblia, a long hair is the glory of a woman. Pero pagdating sa lalaki, karmalduwag, ang lalaki na magpahaba ng buhok, malala ko yung preacher, ang galing-galing mag-preach. Pero yung kanyang manunugtog, kala ko babae, yung pala lalaki. Ang haba ng buhok, may bigote. I mean, mga kapatid, if you think this is proper haircut, there is an improper. Now, proper ba yung damit? Kailangan ba naka-Amerikana ako? Mga kapatid, komportable ako sa damit na ganito. Kung napapansin nyo, halos ganito lahat ng damit ko. I mean, mga kapatid, sa pananamit, there is a right way of dressing. Hindi mo naman kayo i-require na nakadress kapag tayo ay nandun sa swimming pool. Can you say amen? Amen. Pero, dapat, whatever you do in ordering, when you dress, it should be for the glory of God. Sabihin ko ito, mga kapatid. Pag kayo malamit, mag-isip naman kayo. O kaya, ginagaya mo yung sanlibutan. There is a proper place, there is a proper time, there is a proper dress. Hindi ako naghahanap na laging bago. That is another thing, mga kapatid, na kung hindi ka makapunta sa church dahil wala kang bago. Eh, kailangan bang magdamit ka lagi ng bago? As long as you can, as long as you need, as long as it's proper. Wala akong pakialam doon. It's your decision. Pero, merong proper na dress para sa atin. Hindi ko naman kayo hinahanapan. Kailangan ba natin ng Amerikana rito? Kailangan ba natin nakabarong lagi? There are people like that to impress people. Sa akin, comfort and presentable naman. Eh, kung may tubo na sa damit ko, what is the proper dress na isusot ko as a preacher? Yun ang tanong ko. Ano ang gusto mong isuot ko? Yung bagay na hindi ko kayang bilhin, yung bagay na napakamahal. Samantalang nakakapagsuot ako, wala pang 300. I mean, mga kapatid, in everything, there is an influence na kailangan natin isipin. It's either you are influenced by the world or influenced by the Word of God. Amen. Can you say amen? Amen. So think, kahit dyan lang. Dahil kung hindi, sabi ng Biblia, if you are a friend of the world, you are enmity. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Pero sa ating isip kasi, ang problema natin ay tayo. Minomodify natin ang salita ng Diyos para itugma sa atin. Sa halip na tayo ang itugma ang ating mga buhay sa Diyos. Kaya natin inaalam ang nais ng Diyos para tayo makapabuhay sang-ayon sa nais ng Diyos. Can you say amen? Amen. And likewise sa lahat ng bagay, mga kapatid, na what is the thing that is worldly of me? Alam nyo, marami sa panahon ito, titignan nyo, bagamat tatlo itong bagay na ito, maraming mabanggit ko rin sa susunod. Ano ang pinagkakalbalahan ng mundo sa tingin ninyo sa panahon ito? Mostly cellphone. Ako, pag nanonood ako diyan, nakukonvict ako. Yung mahaba. Salamat sa tagumpay na ibinibigay ni Lord. Sapagkat diyan, marami talaga ay mga malalaswa. Pero kahit hindi yung malalaswa, yung sobra-sobrang pagbibigay mo at binibigyan mo ng katarungan, samantalang pagbibigay ng panahon sa Biblia, wala na. Minsan nakikita mo yung iba, pangiting-ngiti doon sa kanilang pinapanood, parang enjoy na enjoy sila, pero pagdating sa Biblia, nakasimangot, nagkakandaduling na walang panahon. I
I mean, mga kapatid, the world is more of an influence kaysa sa Diyos sa atin. Hindi lang sa atin, ha, mga kapatid, hindi ko lang pinupuna. Dahil sa iba, tingnan nyo kanilang mga gawain. Talagang formang makamundo kasi doon na-attract ang tao sa kanila. Andiyan ba kayo? Amen. Saan tayo nakakuha ng mga ilaw-ilaw, paandap-andap sa church? Ano ito? Ano ito? Nightclub? Diba? Pag tugtungan, talaga naman. Uy, emosyon lang yan. Kaya dapat pag kumanta tayo, it's not the way of the world. It's the way na talagang si Lord ang sinasamba natin. Dapat pati yan. Alam natin yung proper way of worship dahil tinuturo ng Biblia yan. Sabi ko nga, mas impluensyado na tayo ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. And what does the Bible says? The Bible says, and do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Mga kapatid, that's another thing na pag-uusapan natin. Pero gusto mo na sabihin sa inyo ito. Gusto mo itong sinabi dito sa 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. Ganito ang sabi rito. For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Ano nais kung makita natin dito? Si Demas, hindi ito yung kasama ni Jesus na napako, wala namang pangalan yun eh. Si Demas ay isang tao na kasama ni Pablo sa missionary. Kaya lang, biglang iniwan si Pablo, maraming ganun eh. Si Marcos, ginanon din si Pablo, iniwan siya, sila. Kaya si Pablo, nung kalaunan, sabi niya, ayoko na isama si Marcos. Nang iiwan niya sa mission. Abay, ang hirap nun. Eto si Demas, malinaw dito. Iniwan niya ulit si Pablo. Ang punto rito, mga kapatid, when you are worldly, you neglect the things of God. When you are worldly, nane-neglect mo yung tamang gawain sa Panginoon. And that's the truth to a lot of us. Wala tayong panahon sa Diyos. Why? Because we are so busy with the world. Sino kaibigan natin? Sabi ko, you spend time with your friend. But be careful with your friend. Dahil sabi ng Biblia, bad company corrupts good character. 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. So kung yung kaisipan, puso, ay incline sa mga makasanlibutan, ikukurap ka niya. Kurap niya yung relasyon natin sa Diyos. Can you say amen? Amen. Ikurap niya ang ating pag-ibig sa Diyos. Maging maingat tayo sa mundong ito because this world is ruled by Satan. Controlled by Satan. Paulit-ulit ito, mga kapatid. I don't know whether people believe on this. I mean the Christians. Kung naniniwala tayo na si Satanas ang may control sa lahat ng aspeto, he is there behind dito sa ating mga ginagawa. Ito, ipaalala ko na naman sa inyo. Si Satanas ay tinawag na ahas. Later ay tinawag siya ancient serpent. Later on, tinawag siya Leviathan. Sabi natin, Leviathan. Leviathan, the coiling serpent, nasa akwat niya ng Isaiah sa mga prophets. Ewan ko kung ilang beses nilanggit yung Leviathan. Leviathan is an animal na nabubuhay sa tubig, ganun din sa lupa. Pero ito ay may anyong ahas pa rin. Coiling serpent. Hindi ko lang kung itsura. Now, pagdating sa Revelation, yung serpent, ancient serpent, Leviathan, naging dragon. Bakit naging dragon? Kasi yung dragon, nananahan sa alamaan. I mean, mga kapatid, the devil controls everything in this world. Tingnan yung politics natin. Punong-puno yan ng kasinungalingan. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw maging Kristiyanong totoo, huwag kang pumasok sa politics. Lalamunin ka ng sistema diyan. Marahil hindi biglaan, marahil sa umpisa. Pero kung gusto mo magkaroon ng kalaban, pumasok ka sa politiko. Lahat, sports, nandiyan ang mga mafia, lahat sugal. Oh my God. Because this world is controlled by the devil, sabi ng Biblia.
the only way na tayo makaula talaga sa kapos ng mundong ito. Alam mo ganito yan. We are in the flesh, and the world attract the wants, the needs of our flesh. Sa likod nun, nandun ang Diablo. Siya yung kumokontrol. Nagde-develop siya ng pampaaluan at pang-attract sa buhay ng mga tao. Bakit lumalala ang mundo? Kasi ini-evolve din ng Diablo ang mundong ito sa mga bagay na magugustuhan ng tao. And so, diyan lamang tayo magtatagumpay kung tayo ay talagang nasa Diyos at nagmamahal sa Diyos. Sa ngayon, gusto mong tumigil dito, mga kapatid, pagpapatuloy natin ito sa susunod. Sapagkat mahaba pa itong nais kong ibahagi sa inyo. And I'm talking about being a worldliness will cause you not to obey the Lord. Ang pagiging makamundo. At isa pa lamang ating napag-uusapan dito, tungkol dito, sa pakikipagkaibigan sa mundo. Maniwala kayo na kung kayo'y kaibigan ng mundo ito, kaaway kayo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos. Let's bow our heads and close our eyes.